Ayan, focusing illusion or focalism. So, discuss natin define mo natin. Oh, yan. Ladlad na lahat yung dalawang definitions. So, focusing illusion or focalism. The tendency for people to give too much weight to one particular piece of information when making judgments and predictions. Pwede rin, a cognitive bias, o ito nga, sabi ko bias, where people overestimate the impact of a single focus factor on their overall happiness or satisfaction, neglecting other influential elements. So itong pangalawang definition na ito, mga psychology, medyo focus ito sa satisfaction and happiness. Pero itong unang definition, generic ito. Okay? Pero again, combine natin itong dalawa. Ito ang focusing illusion or focalism ay bias. A cognitive bias na kung saan nagli-lead sa isang tao ng maling judgments at prediction kasi dahil nakafocus tayo sa iisang factor or information. So saan or paano na-commit ni Risa Hontiveros ito, mga ka-psychology? Okay? Unang-una, nakafocus si Risa Hontiveros, ito analysis natin, sa maling informasyon regarding insertion. Regardless BICAM and programs or insertion in general. Kasi nga, explanation ng mga senador at mga congressman, yung insertion, parte yan ng amendment or isa sa mga action na sakop ng pag-amyenda ng batas. So, pwede kang mag-remove, pwede kang maglipat, pwede kang mag-insert. Yan yung parte ng anong tawag dito? Amendment, okay? Mga psychology. Again, sa mga nanonood nasa Cebu po tayo and currently naka-experience po tayo ng aftershock. Ngayon gumagalaw. Na may nararamdaman po tayo na aftershock. Okay? So, nung nakarang Martes, may lindol kasi mga psychology and until now, nakaka-experience pa rin tayo ng aftershocks. Hindi naman malakas. Okay? So, ito. So, paano pinakita ni Risa Hontiveros? Yung sinabi ni Taberna ay general na insertion. Ang dininay ni Risa Hontiveros or ang statement niya dito ay anong tawag nito? BICAM insertions. 'Di ba? So nakafocus si Risa Hontiveros doon sa BICAM insertions. Hindi doon sa yan yung siya doon. Focusing illusion or focalism siya doon sa BICAM insertions. Yet, ang pinag-usapan is insertion in general. So, ano naging mali dito sa pinakita ni Risa Hontiveros? So, dininay na niya. Okay? Dininay niya yung mga insertions. Okay? So, kung titignan natin, pwede, tama si Risa, wala siyang BICAM insertions. Pero, hindi niya dininay, hindi rin niya inamin na talagang meron siyang insertion. Okay, ang inamin niya, meron siyang amendments. Pero yun nga, maraming klase or maraming paraan yung amendments. Pero ito, punta ulit tayo dito kay Anthony Taberna. Ito. Pinakita ito ni Anthony Taberna, itong mga projects na in-insert ni Risa Hontiveros. Ayan. Kung titingnan natin mga ka-psychology, in fact, si Anthony Taberna din, naka-appreciate din siya dito sa mga proyekto ni Risa Hontiveros. Ay, andito, nakikita niyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800 insertion ni Senator Risa Hontiveros. Tutuloy natin ang basa. Construction of road, Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Sitio, San Jose, Kapkandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building, Teen Center, San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan 20 million to. Construction of Barangay Hall, Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya, at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto.
Ano ba? Dito mga ka-psychology, napakinggan niyo si Anthony Taberna. Unang-una, yun nga, introduction pa lang, sinabi na natin, ang insertion ay parte ng amendment. Again, yung generic term amendment, pwede kang magtanggal, pwede kang maglipat, pwede kang mag-insert. So ito na nga, na-discover niya, pero hindi ko alam, pero sinabi naman ni Anthony Taberna yata dito na itong dokumentong pinakita niya ay galing ito sa Senate, o kopya ng Senado. Okay? So, dito mga ka-psychology, ang nangyari nga, dininay na ni Risa Hontiveros ngayon. Okay? So, medyo naging safe yung behavior dito ni Risa Hontiveros sa pag-deny niya na wala siyang bycam insertions, yet ang sinabi dito, ang pinag-usapan dito, hindi naman ito bycam insertions, hindi rin ito unprogrammed insertions. Pinag-usapan dito ay yung insertion sa nung nangyari sa Senate, probably sa plenary, no? Na nag-insert siya ng mga proyekto, and ito na nga, sinabi ni Anthony Taberna, magaganda itong mga projects na ito. So ito, na nagpadalos-dalos si Risa kasi nakafocus yung isip niya dito sa negative interpretation ng insertion. Okay? Sa negative interpretation ng insertion. Again, insertion in general hindi po masama. Nagiging masama kapag may kickback, kapag may SOP, kung hindi ginagawa yung project, so yan yung nagiging masama diyan mga psychology. So ito ang mangyayari since dininay ito ni Risa Hontiveros, what if madiskubre na walang anomalya tapos maganda? So paano na ito aaminin ngayon ni Senator Risa Hontiveros na dininay na naman niya? So well, punta tayo ulit dito sa statement ni Senator Risa. Dito ngayon siya posibleng kukuha ng palusot o lahat ng iminungkahi kung amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso. So, amyenda. Inamin niya naman talaga dito na meron siyang amyenda. So, again, hindi nga lang klaro kung anong action or specific na action. Nagtanggal ba siya? Naglipat ba siya? Or nag-insert ba siya? So, probably, in the future, ito nga, parte sa pinag-usapan natin focusing illusion, na kung madiscover na maganda ito, natapos, walang issue, baka aaminin niya, ako nag-insert yan, ito naman parte ng amyenda. So, ganyan din yung lusot niya. Kung baka sakaling madiscovering may anomalya, most likely, dito din yung lusot niya, wala akong insertion. Or hindi parte yan ng insertion. Okay? So, nagiging safe dito si Risa Hontiveros mga ka-psychology. Tapos, at the same time, ito na nga, ang nangyari, yung focusing illusion ay nakafocus siya dito sa negative interpretation ng insertion, tapos inimpluwensyahan niya ngayon yung mga tao, lalo-lalo na itong mga sumusuporta kay Risa Hontiveros na yung statement niya is nakafocus dito sa bycam insertion at amyenda. So ngayon nakikita natin sa social media na nagbago sila ng definition sa amendments. Okay? So hindi na nila kinonsider na ang insertion ay parte ng amendments para ilusot ito. Kasi nga nangyari ngayon is ito, inimpluwensyahan ni Risa Hontiveros, ito ginamit din niya itong focusing illusion dito mga ka-psychology. So nakafocus ngayon yung mga lalong-lalo mga followers ni Risa dito sa amyenda or yung amendments na nasa tamang proseso naman. Again, hindi po natin pinag-usapan dito kung may nangurakot nga ba si Risa Hontiveros, gumawa ba siya ng tama dito. In fact, sinabi nga natin dito, in-appreciate nga natin dito na kung titignan natin, mabuti nga itong ginawa ni Risa kasi unang-una, involved siya dito sa pag-amend ng budget na kung saan pinapakita niya na nagtatrabaho siya at nag-evaluate siya properly sa mga proyekto sa budget. Okay? At iniisip niya yung mga ibang lugar na kailangan ng mga budget. Kaya nag-insert siya or nag-amend siya sa budget. Nangyari lang dito ay nakafocus lang siya doon sa negative interpretation ng insertion, which is specific na action na parte or under ng term na amendments. Kaya, dininay niya ito. So, ang mangyayari, posible,
dahil dininay niya itong mga pinakita ni Anthony Taberna dito ng mga magagandang projects, so baka iisipin ngayon na baka meron ding ghost proponent. Okay? Baka magkakaroon din ng ghost proponent. Kasi kung ito na nga, maganda yung project, tapos walang issue. So, magtatanong ngayon, sinong naglagay nito? O sinong nag-insert ng proyekto na ito? Sayang, hindi natin ma-appreciate kasi dininay na ni Senator Risa Hontiveros. Okay? So, ganyan po mga ka-psychology. Again, bias po ito. Ako sa tingin ko ang mali dito ni Senator Risa ay yung padalos-dalos na desisyon niya ng pag-deny ng insertion. Pero mautak din siya kasi nilagyan niya ng bycam insertion instead na insertion. Insertion lang naman pinag-usapan dito. Yet ang denial niya is bycam insertion. Dinala din niya doon yung focus dito sa bycam. Okay? So I hope meron po kayong natutunan dito sa ating mga pinag-usapan. So again, hindi po ito political, ito ay behavioral po na parte ng pausapin natin dito. Okay? So again, kung meron kayong nagustuhan, paki-comment. Kung meron kayong hindi nagustuhan, paki-comment rin para po ma-improve yung channel natin. Okay? So maraming salamat at hopefully magkita tayo sa susunod nating live stream ng psychology.